Hello mga guys, for today's video ay pauwi nga pala ako sa amin. At yun nga mga idol, ay excited na po akong umuwi. Dahil 20 years na nga pala akong hindi nakauwi mula na nga ako lumisan sa probinsya namin. At yun nga, pangarap ko rin makasakay sa eroplano pero wala akong pera para pamasahe sa probinsya. Dahil napakamahal ang pamasahe nito. At purihin ang Panginoong Hesukristo guys kasi gumamit siya ng tao upang ako'y makauwi. Akala ko guys hindi ko na makikita ang aking mga magulang. Matagal ko na sa kasing panalangin na sana makita ko sila bago pa man sila lumisan sa mundong ito. At yun nga guys, dininig ng Panginoon ang aking panalangin na makita nga po sila habang sila ay nabubuhay at nakakasakay din ako ng eroplano. Dagdag ko rin nga pala guys, hindi nila alam na ako'y pauwi. At sa loob ng 20 taon guys, miss ko na talaga ang aking pamilya. Kaso guys, may malungkot din na parte sa aking pag-uwi. Wala man lang akong maipasalubong sa kanila dahil konti lang ang aking pera. Halagang 5,000 lang ito. May isa rin nga pala akong pakay guys kung bakit ako umuwi. Lalakarin ko nga pala ang aking birth certificate dahil since birth wala akong birth certificate. Yun nga pala guys, salamat sa boss ko na nagpapautang sa akin. Ang hirap pala guys pag marami kang obligasyon o mayroon ka ng obligasyon na ginagampanan. Lalo na sa katulad ko na 600 lang sinasahod sa isang araw at may 4 na anak pa at 2 asawa ay hindi pala. At kwento ko nga pala sa inyo mga idol na pag alis ko pa nga pala sa probinsya namin ay binata pa ako. At ngayon nga po ay magbabalik na ako sa aming probinsya. May 4 na akong anak na 17 years old at ang bunso ay 2 years old. Yun nga palang mga idol, iniwan ko lang sila at ako lang ang umuwi sa probinsya dahil hindi sapat ang aming pamasahe. Sa paglipad ng eroplano naisip ko na sana kasama ko sila. Pero wala po talaga akong magagawa kundi ang magsana all na lang. Marami akong naisip mga idol sa loob ng 20 taon. Ano kayang itsura na ng probinsya namin? Hindi ko kasi makita kasi paggabi na ang paglipad ko. Paano pa kaya pagdating ko doon sa amin? Isa nga pala to mga idol sa pinakamalaking panalangin ko na dininig ng Panginoon. Salamat nga pala sa Panginoong Hesukristo sa pagdinig niya sa aking mga panalangin. Bagamat wala akong pera, ay gumamit siya ng mga tao upang ako'y pagpalain upang matupad ang aking mga pangarap. Ganun pala ang Panginoong Hesukristo guys. Ang imposible ay gagawin niyang posible. Basta magtiwala ka lang at manalangin, manalig sa Kanya. Alam niyo ba mga idol kung sa sarili ko lang hindi ko magagawa ito dahil sa liit ng sahod ko. Minsan nga nang-construction lang ako at minsan naman nagpapaliro sa truck ng basura. At ngayon nga isa na akong delivery crew. Kaya pala mga idol, hindi po ako magtatagal sa probinsya namin. 10 araw lang ang ipinapalugit ko. Babalik na ulit ako sa Maynila. Kasi nandito ang pamilya ko na iiwan sa Maynila. At kailangan mga idol sa loob ng 10 days ay ma-enjoy ko ang aking bakasyon. Marami po akong iniisip na gagawin ko sa probinsya namin. Lalo na ang panggiginto. Kasi lumaki po ako sa gintuan. Pero may isa pa akong naisip mga idol. Gusto ko sanang i-treat ang aking mga magulang sa kainan. Kaso hindi ko magawa ito dahil sa kakunti ng aking pera. Kaya halo-halo na lang. Mga idol ang aking iniisip. Kulang na lang nito ay yelo. At habang nasa himpapawid nga po ang eroplano mga idol, hindi ko nga alam kung bakit ito lumilipad at bakit ito lumulutang. May mga bakal naman ito. Mga idol, palakpakan nga natin ang gumawa nito mga idol. Talagang napakataba ng utak niya. Yun nga mga idol, kabang-kaba nga po, kabadong-kabado nga po ako habang nakasakay. Nirelax ko lang ang sarili ko. Naisip ko nga rin po mga idol, baka bumagsak ito eh. Paano kaya pag bumagsak ito? May matira pa kayo sa amin mga idol? Ewan ko mga idol kung ano-ano lang pumapasok sa isip ko. Wala na talaga ako makikitang bahay mga idol. Kahit kunti, puro na lang ulap. Parang gusto ko nang utusan ng piloto. Piloto, iakyat mo pa. Baka nandito ang kaharian ng Panginoon. Umakyat muna tayo sa langit.